Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung Creeply versus MP3 sa Isabuhay 2025 first round, no? So kung mapapanood nyo tong review na to, tapos na po natin or uploaded na, public na yung first round Isabuhay 2025. So sa mga naghahanap ng review ko doon, ang dami nagre-request ng mga battles doon sa first round ng Isabuhay 2025. Kumpleto na po yun guys, nasa channel na. At ngayon, proceed tayo sa pinangako ko sa inyo na Pedestal 4. Pero unfortunately, 4 lang yung mare-review natin dito sa first round ng tournament nila ng Motus kasi nag-inform na or in-inform naman na tayo ng Motus or ni MZite mismo na yung kabilang bracket ng Pedestal is hindi siya ma-upload, at saka yung event na yon, yung event mismo na yon, hindi siya ma-upload kasi yun nga, parang nag-corrupt ata yung files nila na hindi na ma-retrieve or something. Pero yun, unfortunately sa first round ng Pedestal 4, 4 lang yung marireview natin, at ito lang yung mga battles sa bracket A, yung bracket B wala. So ayun, yung naman yung quarters naman, meron ng Jabo Supremo tsaka Cygnus Jesu, pero ayoko pa pagsabayin na lang natin kapag uploaded na rin yung kabilang quarters sa bracket B para, diba, mas magkakadikit sila, diba? So ayun, gaya nga na sinabi ko sa inyo, July is full of tournaments. First round ng Isabuhay 2025, first round ng Pedestal 4, at ipapasok din natin dito yung 2013 Isabuhay. So grabe yun, iniisip ko pa lang kung paano ko re-reviewin yung battle na yun, 'di ba? Kasi nakita ko na yung battle na yun sobrang haba ng mga battles doon, kaya tayo na good luck na lang sa akin. Okay? So game, Jabo versus K3U sa unang battle na re-reviewin natin sa Pedestal 4 tournament. Motus, shoutout MZite, shoutout tawag dito, Pedestal tournament, shoutout Motus. So game. Pedestal tournament. Game. Yo! 1 week prep! Halos yung utak magulo. Pero Sight, huwag kang agaran magtampo. Yung Diyos nga, 1 linggo lang inabot para buuin tong mundo. 1 linggo lang din kailangan ko para gunawin yung sayo. Kasi K3U na ang kalaban. Para akong maiiyak. Kevin Andrade raw galawan, kaya panalo ay natitiyak. Pwestong bitch na feeling tipsy, sa bar masisibak. Sa bracket na to, siya daw yung shooter, tas ako itsapuera lang. Makarami ka man ng shots, di ka magiging tipsy, parang mataas na yung tolerance. Topic nga daw to ni Sight, pues tatanggalin ko na sa list yan. Alam nyo naman yung nangyari kay Baron Geisler. Lambutin na yung alcoholic nung nadidikit na sa Christian. Kaya please lang, Okay. pagkatapos, ang Baron Geisler tips nalalapit sa Christian. Parang may idea ko doon pero ayoko siyang i-spit kasi baka mali ako ng pagkakaintindi, kaya bahala na kayo doon. Mag-agree na lang ako or magdi-disagree doon sa i-comment nyo about doon sa Geisler
Tipsy, Christian. Nagparehab ba siya? Hindi ko alam eh. So kayo na bahala. Mag-usap na natin sa comment section. Nasan? Relapse dito sa tropa niyang balagbag. Pagkalabas ng rehab ang sasalubong sa'yo shot. Ika-15 pa lang na linya ramdam na ang banta. Pues sa aking Sweet 16 makikita kung paano maghanda. Hindi ito makakaisa. At ngayong todo yung handa ko, pababaunan kita. Kasi tinanggalan kami ng time limit. Boss, what? Kahit anong rules pa yan, uuwi ito na olats. Sa mga pasabog ko, tong bata mo, no match. Mas delikado ang time bomb pag wala ng oras. Speaking of Nice. oras, Ganda nun. dati nakalaban niya si MZite. Ngayon, flip-top na. Kung kailan patapos na yung prime. Damn life. Ako, natutukan agad. Parang halaman na namumulaklak. Cause while I grow, nasa akin na yung spotlight. Pioneer ka ng pulo. Pues patunayan mo, comeback ka sa pulo, ako mismo sasalubong sa'yo. Pagtapos dito, doon naman tayo magbasagan ng bungo. Huwag kang feeling sick, gago upo. Di mo maaagaw corona ko, yung corona ko nasa dugo. Mapapulo, motus, para BL, sige tara. Magugusan tayo ng berso. Kahit saan sa Holy Trinity ang ipaparanas ko impyerno. Kaya ito na ang tamang Lakas. panahon para magpakabanal. Ako ang predator sa prey, di mo to madadaan sa dasal. Lubog sa tubig, ito'y baptismo sa makalumang paraan. Pagkaahon, lulutang ang kaluluwa na di nakasama katawan. Tang ina mo. Pinapalakpakan yun, pre. Tang ina, Jabo yan. Na-review ko na si Jabo eh. Sa FRBL ata. Hindi ko na matandaan kung saan ko siya na-review. Pero kung ano yung sinabi ko doon sa review ko kay Jabo, actually ayun din yung masasabi ko dito eh. 'Di ba? Si Jabo, nakakausap ko yan sa personal. Tapos kung paano mo siya, kung paano mo siya kinakausap personal, hindi ganyan yung boses niya. Mahina yung boses. Tapos ano ba? Basta kung paano siya mag-perform, kabaliktaran niyan kung paano siya makipag-usap sa mga tropa sa labas. Parang off-cam. Kaya nagulat ako nung ni-review ko si Jabo, nung first time na ma-review ko si Jabo. Sa ano ata yun? One Up. Sa One Up ata yun. So, yun. Alam ko nabanggit ko to dun sa One Up. Nasabi ko, hindi ganito yung Jabo na nakakausap ko sa personal. Kasi ibang-iba talaga. Tapos, ayun. Tingnan nyo naman kung gaano ka-powerful yung performance ni Jabo dito sa round 1. 'Di ba? Wala mang, para sa akin hindi man naging creative si Jabo sa round 1 na to. Wala mang masyadong makukulay na mga berso, wala mang mga haymaker na masasabi mga one line KO or one punch KO, wala mang ganun. Pero the delivery itself, ayun yung nagdala. Para sa akin, ayun ang nagdala sa performance ni Jabo. Yung delivery niya, yung aggression niya, yung energy niya. Kasi kahit na walang pamatay na linya si Jabo dito sa round 1, para sa akin, yung pagiging aggressive, yung aggression niya sa buong round 1 is malaking impact na yun sa akin. Na even hindi ganun ka-powerful yung mga verses na binitawan niya, kung pine-perform niya ng ganito, malakas pa rin eh. 'Di ba? Kaya ang dami niya, pero at least, 'di ba? Para sa akin, at some point may mga malalakas na linya pa rin. Yung mag-ubusan tayo ng berso sa Holy Trinity, Pulo, Motus, yung hinahamon niya si K-Trio na bumalik ka sa Pulo, ako yung harap sa'yo. 'Di ba? Marami pa rin, pero ang ganda ng performance ni Jabo dito. So, tignan natin kung paano tatapatan ni Keyon. Game. Yo, check! Check. Tangina, may paganon, tas may paganon. Tangina, estilong makaluma.
Baka nakakalimutan mo kung may corona ka sa dugo. K9 to, nasa akin ang bakuna. Tangina mo, K9 to, boy. At alam mong lihiti mo, shooter daw, tas Baron Geisler. Oo, incognito to. Tangina ka, ha? Kinunik yung 100% sa kalahati, gamit 45. 100%, kalahati, 45. Make some noise. Para makapuntos, nagiging tampalasan sa percentage. Bicol boys! Yo, check! But for the record, 98% ang taga... Hindi ko gets yun. Sayang. Bicol Boys. Ano yun? Sila... Hindi ko gets eh. Palasan sa percentage. Bicol boys! Yo, check! But for the record, 98% ang taga Motus, solido. Yan ang di mo maarok. Habang 2% lang yung tulad nyong tatlong walang utang na loob. Check! Si Maddie Grace sa kanyang debut. Ano siya inside angle siya. So, hindi natin masasabi kung ano yung ibig sabihin ni K-Trio doon. Inside siya, inside angle siya, inside topic siya na, ayun, tinan nyo yung kung sino yung mga nag-react. Sila Casper, sila Critical. So, sila lang yung mga nakakaalam nun. So, yun lang. Hindi tayo makapag-komento doon. Check! Si Maddie Grace sa kanyang debut, binastos niya ng sagad. Nilait niyang bilog lechon, walang leeg at mabigat. Ha? Nilait niyang bilog lechon, walang leeg at mabigat. Itong self-proclaimed na rich kid, merong asset na sapat. Pero nung nagkagipitan, nanibak ka na ng staff. Habang hangad mong umabansagan, nakupala lang si Maddie, nonchalant lang, mandamay ka lang. Mapa-Facebook man o battle, nakinabang ka dyan. She's willing to take shots, magka-emahe ka lang. Okay. Hanggang in-expose ka ni Prince na nakikipag-date ka gaming dating site na mamakla siya, tapos dinidate niya sa Jollibee. Nag-reklamo kayo sa kadate niyang bakla, di man lang daw naging transgender. Ang lupit mo, pre! Transgender? Seryoso? Requirement mo yan? Daig mo pa China kung mag-demand ng operasyon sa Thailand? Sa pamamakla, transgender, ginawa mong remedy, ako si Trafalgar Law sa hangad mong surgery. Okay. Scalpel at barel ang tanging bit-bit ko. Pagkasaksak, shot ng Glock hanggat may pintig po. Binago yung hinaharap na iniibig mo. Hindi nga lang silikon tong nasa dibdib mo. Tsak-bulag tato at tahimik. Pagkalabit ko ng magnum, ikay naka-landscape na at silent. Parang cellphone sa bathroom. Yugis pa, sir. Total di ka mapigilan. Yung silencer. Iyong gripo sa tagiliran. At in 36 lines, 10 beses ang tindi. Hawak ulo, sabay ikot. Hanggang mag 360. Ikaw ay magmamarka sa brutal ng sitwasyon. Junko, furuta, sementado tong hapon. Sabay smash, slash, pinagwatak-watak ko na. Kanyang ulo, hita at paaagwat ilang dipa. At hindi ko ililihim yung krimen, putang ina. Parehas lang kami ni Prince, ikinalat din kita. Imbes magpakatunay, naging bastard. Yung Prince ay sos, yung Prince naging Joffrey sa yung Game of Thrones. Galing sa best friend mo yung lihim na di mo kayang aminin. So you kept on lying. You got smoke through screenshot. Wala nang shot yung smoke screen. Kaya yung inggit mo kay Maddie, alam kong mas nabuo. Yung nilalait mong bilog, isa sa nag-angat ng liga na to. Habang nilalaglag ka lang naman ang sirkulo mo. Okay. Parang nakakapanibago si si Kay. Real talk. Nakakapanibago si Kay kasi parang ilang beses ko rin, I think thrice ko na ata na-review si Kay, pero basta Motus, yung battle niya sa Motus tsaka battle niya sa Flip Top against Tulala, na-review ko yun. Tapos ayun nga, nakakapanibago kasi hindi ito yung Kay na in-expect ko sa battle na to. Real talk. So, Kay, alam, for sure, mapanood mo to. Diba?
hindi ikaw, hindi ikaw 'tong napanood ko. So ano lang, sa preference ko lang naman, I think may something. Hindi ko ma-pinpoint kung ano, pero hindi ito yung K-Trio na napanood ko before. Hindi ito yung K-Trio na napanood ko dun sa Motus. Hindi ito yung K-Trio na napanood ko sa laban kay Tulala. Hindi ito yon. So, bakit ko nasabi na hindi ito yung K-Trio na alam ko? So, simple lang, guys. Medyo kinakapos si K-Trio dito mag-build up ng momentum. 'Di ba? So, tsaka yung mga angles na ginamit niya, yung mga angles na Bicol Boys, percentage ba yun, something. So, syempre, yung iba dyan, hindi nila naintindihan. Isa ako nun. I mean, hindi namin nagigets yung mga ganong topic, mga inside jokes or inside topic, inside angle. Hindi eh. Yung makakaintindi lang dun yung kapwa MC nila or kapwa nakakasama nila sa araw-araw, 'di ba? So, I think hindi siya ganoon ka-impactful din sa akin. Ayun yung sinasabi ko na parang kinukulang si K-Trio dito mag-generate ng momentum kasi yung mga ginamit niyang angles dito tsaka references is hindi ganoon ka-impactful. 'Di ba? Din kay Jabo, sa performance naman, same. Kung ano yung pagkakilala ko kay Kay, yun din naman kung paano siya mag-perform, 'di ba? May pagka-tipsy tsaka balakid nga talaga to. Nakausap ko to si Kay sa Messenger before eh. So yun, sinabi ko naman sa kanya yun. Yun yung nakikita ko sa kanya, balakid tsaka tipsy D. So yun, going back, Jabo, I think sa performance level, energy, I'll go with Jabo. Tapos yung pagiging agresibo, Jabo pa rin yan sa akin. So pares naman silang nagkulang sa creativity tsaka sa effectivity, pero iba yung performance ni Jabo eh. Nagiging mabigat yung mga lines niya dahil kung paano niya pine-perform or paano niya dinideliver yun. So plus points talaga yun sa akin. Kay Cade naman, nagkulang siya sa creativity dito. Hindi siya makapag-build ng momentum. Yun yung nakita ko. So I'll go with Jabo muna dito sa score na 9-7. Score na 9-7, Jabo. Round 2. Round 2. Paliw. Single mo! Paliw. Kulit mo, Michael B. Tapos yadamay na naman yung Jollibee. Total, bakla ka din naman. Ibibigay ko sa'yo spicy chicken. Yun ang ipapatikim ko sa beach walk. Pagkalabas ng One Piece, ikaw yung bibigyan ng red tag. Pagkakasanong laban namin, nagsara ng FB. Talagang play safe siya. Kahit mag-deactivate ka pa ng FB, kahit yung kupal side ko activated na. Dati siyang gym instructor. Ito'y legit talaga. Gym instructor na may asawang mataba. Yung asawa niya gustong kumain ng chicken tas milkshake na may cheesecake. Kaso bawal kasi may taga-monitor ng calorie intake. Bawal kumain ng ibang meat. Dapat kanyang otin lang. Babe, sawa na ako sa itlog. Tangina mo, protein yan. Kaya yung insecurities ng asawa niya, di na mabilang. Dagdag pa dun yung mga kliyente mong babae na minamanyak mo minsan. Pag may nagwo-workout na ali, siya yung pinagpapawisan. Ba't mo tinititigan? Isa kang trainer na balagbag. Hindi ka swabe, halata ka, Brad. 12 session tapos squat lahat. Ano yun? Squat. Ba't ganun? Sisirain ko reputasyon mo, there's no room for respect. 4 bar set, no sweat, ganun ako tumapos ng rep. Manyakis na si Lahis. Sabi niya kay Tulala, si Shernan, habang ikaw ang yakap-yakap, ako ang hanap-hanap. Yes. Shernan, anong kabadingan to? Ate Ani, si Sight, bantayan mo. Tutukan natin to, ate. Bakla ka pa naman na rapper. Nakikihati sa ani, negosyante sa mga farmers. Pero kahit anong Ani, tuyo mo farmers, kay okay. Sight, nabigay niya na sa akin yung tropeyo. Wala ka nang dapat isipin dyan.
Ang sakit lang din na si Sight iniibig mo pero ako yung siningsingan. Di mo na mapapasa kamay tong ring. Pili lang ang mache-check dyan. Paano mapapasa kamay tong ring? Hindi ka naman best man. At kung sasabihin mo na replika lang to kumpara sa wedding ring mo na panghabang buhay mananatili, baka nakakalimutan mo, yakuza tong kaharap mo, kilala kaming pumuputol ang daliri. Laban niya kay Killua, sabi niya, siya na daw magcha-champion sa Pedestal 4. Samantalang ako, tahimik lang, di na para umawit tol. I let my hands do the talking na parang puppet show. Gagrab mo Technical. yung 50k? You got some high hopes but your chance low. No cap officer, ang makukuha mo lang na 50 pagtapos kita ma-5-0. So stop with the bullshit. Masyado ka nang makulit. Makakahawak ka lang ng 50k pag nasa bangko ka na ulit. Sabay papasok ako naka-brown suit, no mask o getaway car. Magpapaputok sa kisame para yung 5-0 ma-alarm. Michael Scofield, next round makikita niya kung gaano ko kaaral tong bars. Yo, check. Okay, mabilis lang para doon sa performance ni Jabo. Para sa akin, hindi naman nagbago. Consistent na performance yung pinakita sa atin ni Jabo from round 1 to 2. Ganun pa rin eh. Walang masyadong mabulaklak na mga salita. Walang ano ba yun? Ano ba sinabi ko sa first round? Wala siyang mga mabibigat na punto, wala siyang mabibigat na punchline sa mga setup niya. So, para sa akin, plain. Pero, yun nga, sa performance, dinadala ni Jabo. Dinadaan niya talaga sa aggression, sa delivery. Diba? Doon niya dinadaan eh. And para sa akin, sobrang laking impact talaga ng performance. Sobrang laking impact ng delivery ni Jabo doon. So, even, yung ibang mga lines ni Jabo is sobrang plain. Nagkakaroon ng kulay kasi pinibigyan niya ng buhay yung delivery. Diba? Lakas nun. K3 tayo, pakinggan natin. Kay consistent si Jabo from round 1 to 2. Hindi siya tumaas, hindi siya bumaba. Consistent. As is, kung paano niya pinerform yung round 1, ganoon din yung round 2. So, game. Round 2 ni K. Pakinggan natin. Tangina, naglabas pa ng singseng, peki namang ginto. Bumanat siya ng mga linyang 50k sa bank. Kung ano-anong selfie bars, sa si Casper, tango ng tango, kala mo sinto. Tangina ako ay mag-react. Tangina ako ay mag-react ng mga tropa mo. Sige, lutuin nyo. Mukha ba ako nag-gym? Yung mga banat niya, parang yung hypothetical battle niya, ina-upload niya para kay Sinyo. Ha? Tangina mo ka, recycle bars kang ba? Gago ka? Game? Sabi nga kay J-Doc. Excuse. Wala nang doc Excuse. sa finals, parang abandonadong ospital. Wow, ang amazing! Kinonect yung finals sa abandonado, kaya ka na-ruin. Matapos paslangin ni Doc, ni-revive ni Doc, yung career mo, Jay. Nagkampi kayo laban kay Lipcram para sa views na 200k. Kumbaga, yung dakdak mo parang NBA dahil naging iconic lang nung nagka-Dr. Jay. Pero hold on, Jay. 2v1 against Lipcram. Seryoso? Di ka man lang nahiya kay Latulala at Supremo? 2v1, tingin ni Shernan sa'yo hindi legit. Kung kailangan mo pa ng partner bago makatikim ng lip. Punto yun. Tanginay mo kang Bombay na si Lipcram, yung pangarap mong kalaban. Nice, bitch. Astang 6-footer, katang ina ka, tas tumitingala ka sa 5'6". Pero kahit may 2v1 na gimmick, 200k na traffic, share na yung kapit, X ka kay Arik, damhin mo yung kirot, ng katotohanan di ka na nga nakinabang sa Bombay, nagkaroon ka pa ng utang na loob. At speaking of utang na loob, ikaw ay bunga lang din ng pagtanaw ng utang na loob ng nanay mo sa kadahilanang yung tatay mong hapon nakakayanan siyang bayaran, walang pagmamahalan, pawang kasangkapan, yung nanay mong hirap na makaraos, para makaraos, nagmistulang para usan. Yung agency ng nanay mong Japayuke, sa nanay mo, pikon na pikon. Yung kontrata ng nanay mo, sing and dance, tas nagpagiling-giling lang sa nota ng hapon. Rich kid daw siya. May lahi daw hapon. Kung talagang mayaman pamilya nyo, ba't nasa Pilipinas ka ngayon? Karap mo, self-made,
Sa hirap si nanay to, habang parehas lang kayo ng nanay mo na sakir sa tatay mo. Ang ina mo, yung nanay niya, retired Japanese porn star. Pa-blurred pa, mukha namang malansa. Yung mga kinita sa pelikula, pinangsustento sa kanya. Binababoy mo, photographer ng motos. Eh yung nanay mo, masayop pa. Kinailangan niya pa ng film para lang ma-develop ka. Kumapit yung nanay mo sa patalim, kaya ka nabuo. Kumapit ka rin sa patalim, magharakiri ka jabo. Mayapon sa battle rap, World War II lang yung tagpo dahil ikay binadibag gamit kultura ng kano. Tangin na nito, kanino ko pa napapansin? Pag ganbers ng English, wrong grammar naman. Nakakainis. Pag ganbers ng English, takot ka naman sa grammar pulis. Pues, wala nang J sa finals, nilaglag sa pedestal. Tinadtad ko ng rat-rat nung siya'y nasagap sa radar. Nagkamali ka ng andar, lagay mo dito, kritikal yung abandonadong ospital ay aking base militar. Time. Hindi ko intindihan kung bakit kinakapos si CK Trio dito in terms of narinig niyo ba ako? Yun, hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung pinapakitang performance ngayon ni Kay. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako sanay na ganito yung nakikita kong performance ni Kay. Bakit ganun? Di ba? That's the question. So, tanong natin si Kay. Kay, bakit parang bitin yung performance or yung sulat mo dito, pagiging creative mo? Ano pa? Yun lang eh. So, feeling ko talaga bitin. Hindi ko alam kung kinapos ba siya sa sa preparation. Hindi ko alam kung short prep ba siya. Nagkulang siya sa oras para makapag-isip ng better angles, references. Hindi natin alam eh. Si Kay lang talaga makakasagot niyan. So, Kay, why? Why? Bakit ganito lang? Diba? Then kay Jabo, same. Diba? Same. 1 and 2, same. So, I think that's 9 pa rin. Kay K-Trio, although may mas kumokonekta si K-Trio sa round 2, pero hindi ko pa rin siya kayang bigyan ng ng mas mataas na score. So I think same rounds 1 and 2 ni Kay at same sa rounds 1 and 2 ni Jabo. So that's 18 to 14. Layo na agad nun, rounds 1 and 2. Props doon kay Kay kasi para sa akin kahit papaano may mga okay na linya siya, pero yun nga, hindi siya makabuild ng momentum. Ayun yung pinaka-concern ko eh. May mga okay na linya si Kay, pero hindi niya makuha yung pinaka-momentum, yung pinaka-peak ng performance niya. Wala talagang momentum eh. Unlike kay Jabo, parang ilang lines lang eh. 8 lines lang ang spit niya. Pasok na, nakuha na niya yung momentum eh. So, magkaiba sila ng takbo ng performance. Kay Jabo, mabilis niyang ihana yung sarili niya sa momentum. Kay Kay naman, natatraffic eh. Hindi niya makuha yung pwesto niya dun sa momentum eh. So, yun yung pinaka highlights or napansin ko sa battle. Round 3. Mahina daw ako. Kaya kay Lipcram binigyan ako ng kakampi. Gago, mali ka. Kakampi ko si J-Doc. Tawag ko doon partida. Tangina nito tapos ang grammar na naman. Tangina, I think this rapper is envy. Gago, sa grammar, I'm born to be sight. Kaya sa pedestal, motos ang aking hunting grounds. At sa pedestal finals, there's only one name that you can found. Boom, pinagsama-sama yung grammar. Hindi nyo pansin, yung tugmaan niya, parang Kiefer Bros. Kasi bungi-bungi.
Yung multi ay palyado, pero K3 na yan, so who am I? To judge ulul, this pussy dies. Produkto ni Heisenberg, pero tugmaan, hindi purify. Veterano na pang-rookie, yung nabubuong obra. Pwestong legend ng sunugan kalye, masosodom and gomora. Di ba Kristiyano ka? Pero si Antonym, inangasan mo ng million cash. Sarili ay inaangat mo, boss. Kristiyanong mayabangan siyang mapangmataas ay binababa ng Diyos. Believer kuno. Pero yung kilos mo contradicting. Tila di mo alam kung ano sinisimbolo ng Panginoon. Kaya action speaks louder than words. Kaya pag to nanginig sa lapag, alam nyo na ibig sabihin nun. Ano kala nyo, wala ng gun bars? Pag ako lumapag, yan ay bawal alisin. Parang school project lang ng bata. Bawat letra nang galing sa magazine. Parehas tayo nabigyan nice. ng shot. Gusto ko yun Gusto ko yun, nakarelate ako doon kasi isa ako sa mga gumagawa nun before. Kapag may mga project ako, galing sa magazine yung ibang mga letra, i-collage mo yun para makabuo ka ng isang, halimbawa, pedestal 4. Hanap ako ng letter P sa ibang page, letter E sa ibang page para diba? So, ano yun? Design yun. Tapos, diba? So, sa mga estudyante kasi ngayon, hindi na gumagawa ng gano'n or hindi na gumagamit ng gano'n. Pero classic 'yun, men. Kapag gumagawa ako ng mga ganong design, tayo na ang classic nun para sa akin. Ang ganda ng linya na 'yun, nagustuhan ko 'yun. Gun bars, pag ako lumapag, yan ay bawal alisin. Parang school project lang ng bata, bawat letra nang galing sa magazine. Parehas tayo nabigyan ng shot para sa ring, pero lilitaw ko sino bano. Parehas tayong kinasa sa laban na to, pero ibang kalibre ako. Ikaw, same template, same concept. Ano, wala ka na rin maisip? Nakakaumay ka kaibigan, TikTok bitch na puro lip sync. Tong pinain niya ay rekta killing. Malasup apply datingan, tong hinain sa lamesa, easy. Panay ka detalye, kaya kadalasan nakakaantok na. Laman loob ka nga ni Looney kasi nakakabato ka. Laban niya kay Tulala, meron pa siyang night. Time. May paeko pa yung nerdong yan. Hindi gagana sa akin yung mga ganyan, lalo pag puro echos lang. Ngayong napapaligiran tayo ng marami, ang ibibigay ko echos lam. Tong 7 heads, bibigyan ng 7 hits, nandi nyo na makilala sa lente. Makaisa ka sa akin, di yan pwede. Makasalanan ng armas pag nasa kamay ng inosente. Magkaka 7 deadly sins tong bit-bit kong masyete. Tinatangkilik ka lang ng mga yan. Kasi Diba, so pansin nyo, walang powerful or walang mabibigat na suntok si Jabo Diba, pansin nyo, wala tayong masasabi na haymaker doon. Pero yung punto nandoon. And then sinasabayan niya ng malalakas na delivery, maayos composure, tiwala. Andun kung bawat spit niya, parang putang ina, dudurugin kita kung paano ko to spit. Parang ganun, yung gigil ba, yung aggression nandoon 'Di ba? Kaya kudos kay Jabo. Ang lakas nun. Ganda ng performance niya. 'Di ba? Pansin niyo dito, especially dito sa round 3, dikit-dikit na yung mga lines niya, pero di pa rin natin siya makitaan ng haymaker kung tatawagin. Pero kung papakinggan mo siya, dahil nga sa delivery niya, dahil nga sa performance niya, mabigat. 'Di ba? Nagiging mabigat. Kaya kudos kay Jabo. ng armas pag nasa kamay ng inosente. Magkaka 7 deadly sins tong bit-bit kong masyete. Tinatangkilik ka lang ng mga yan kasi nakikita nila sa'yo si Tipsy D. Yun lang, wala nang ibang rason. Kaya hiramin mo na lang yung time machine at hanapin yung taon kung kailan ka nga ba magkakampyon. At sana yung makina mag-malfunction at ibalik ka sa panahon kung saan ang mananakop ay Hapon at walang nagbago kay Triyu kasi ira ko pa rin yun. Putang ina mo. Kaya shout out sa mga ninuno Lakas niya nun. na pinahirapan ng mga ninuno ko. Ngayon, ikaw naman ma-hustle kid. Talagang madidikdik. History repeat itself. Nag-iba lang yung battlefield. Hindi ko kayo minumura. Kaya you can get all the smoke.
lahat ng usok makukuha. Pero wala ng body bag. Sa trash bag ka lang, kuya. Parang tulak ng bato, laging may bit-bit na basura. Kaya, Sai, rekta na next round. Ito'y ready lagi. May 3 pa akong trash bag. 1, 2, 3. I got enough for everybody! Yo, check. Powerful. Strongest round. Powerful round, strongest round. Ano pa? Ano pa yung pwede mong ilagay na adjective doon sa performance ni Jabo? Strong, wild, powerful, full of, dami na yun. Pero basta, punong-puno ng conviction yon, yung composure, yung trust niya sa sarili niya. Diba? Yung tiwala niya sa sarili niya. Strongest round ni Jabo yun. Walang duda. So, ang tanong, meron pa bang bala si K3 para tapatan yung ganong klaseng performance ni Jabo? So, let's see. Proceed tayo. Na, di ba? Puro selfie bars, laging namang hindi direkta, pero dahil nadaan sa sigaw, sige, palakpakan. Ganyan naman talaga, pag tropa, halatado yung reaksyon, ganyan ba yung bagong kalakaran? Habang ako, o sige, tangina, sa'yo na yun, pero alam mong ibabaon pa rin kita sa huling pagkakataon. Sabi niya kay J-Doc, magbabayad ka ngayon, card decline. Magbabayad ka ngayon, tas yung hashtag card decline, di ba masimili lang? Di ka ba nagsisi doon? Mas komportable daw siya pag lumalabas ng comfort zone. Estilo'y puro selfie bars para mag-grow yung apoy. Ngayong ako ay in the zone, mau-ozone ka boy! Ozone? Naku naman, yung J, abo na lang. Dala ko ang flamethrower, Charizard o Kaido. Your career is over pag sa job na fired to. Tangina, sumigaw at nagambeng, nagpiling rapper bigla. Nung sakalo lang to uso, ba't di ka dumigma? Kahit natutong tumugma, di na mag-a-ascend pa. Kung hindi tugma tong job, doon sa resume niya. Revolusyon ang solusyon. Sa tulad mo na mapanghamak, puting telang may dugo, isasakal sa iyong watawat. Buhay gangsta yung imahe na kanyang pinapangarap. Kung hapon nag-astang kalye sa harap ng hukbala. Kaya ito talunin lahat ng taga-motos. Pero nung binastos si Casper yung pulo, tahimik tong pabibong to. Habang hiningi ko si Casper kay Shernan, tanong mo pa sa tito mo. Yung unang panalo ni Bagsek, maski mismo si Bagsek, hinahamon ko sa laban. Yung 3rd D tsaka Class G, mga na-call out ko pa nga yan. Yung Antonio lang matapang. Kung kaya mong talunin lahat, bakit nangingilag kang pangalanan? Mula pagiging staff, inakyat ko yung hagdanan ng korporasyon mula underground. Nagpatuloy mag-rap at wala na tong limitasyon. Realidad o battle rap, laging layuning magkampiyon. Umalis ka lang ng comfort zone, never akong pumasok doon. Tangina mo, nung nag-abroad si Prince, naging pilit yung pagka-hardcore mo. Di ka umalis ng comfort zone. Ang umalis yung taga-comfort mo. Operator mo si Prince, kaya nag-e-exist ka. Operator mo si Prince, it means may boundaries ka. Aside sa pagiging punto yun. aktibo, pangumpleto, wala kang halaga. 7 taon tong di bumatil, naunahan pa kita. Kung Dota to, ikaw ang Crips ng battle rap at no debate. Dahil active ka but still wala kang skill na na-activate. Sumigaw ka na't galit, di ka pa rin nag-dominate. Puro hate pang motivate, no para bang si Andrew Tate. Komplikado at marahas kitang tinira dito, rape. Kalahati ng 100 yung naranasan 50 Shades. Okay, strongest round ni K3 yun. No doubt. Ayun, andun yung mga malalakas na linya niya. Okay, pero don't get me wrong strongest round niya yun, yes. But, still, hindi niya makuha yung momentum. Diba? Unlike kay Jabo talaga na first 4 lines, first 8 lines pa lang, andun momentum na kaagad. Kaya, ang nagiging tendency, once makuha ni Jabo yung pinaka-momentum niya,
aabangan na. Aabangan na, papakinggan na. Puta, ano pa yung sasabihin ni Jabo? Ano pa yung, paano niya pa i-deliver yung mga next lines? Ganun ganun yung nagiging mindset pag nakuha yung attention mo. 'Di ba? Ako, personally, lalo kapag live nanonood ako ng live sa flip top. Minsan ito real talk. Minsan nag-cellphone ako kapag nabuboringan ako sa battle, cellphone ako. Pero pag may isang linya doon na, uy putan, lakas nun parang manghihinayang ka, tang ina sayang hindi ko nakita. Ano yung paano yung gestures niya doon. Kaya ang mangyayari, ang tendency nun, titigil ka, makipag-usap, titigil ka, mag-phone, manonood ka. Aabangan mo na. Kasi nakuha na niya yung momentum So, ganon. Doon kay Jabo, sa performance niya, sa delivery niya, nakukuha niya kaagad yung momentum. Kaya ikaw, nanonood ka, nakikinig ka, isipin mo, ano pa yung sasabihin ni Jabo? Paano niya pa i-perform yun? Paano niya i-deliver yung mga next na line? Ganon Kay Kay naman, maraming kulang. Sabi ko nga, hindi niya makuha yung momentum sa first 2 rounds ng battle. Round 3 naman, nagkaroon din, nagkaroon ng konting snap na, uy, ito na, papunta na si Kay sa momentum. Makukuha na niya to. Pero biglang pagka-snap, na-maintain lang niya, na-flat lang niya. Kung saan natapos yung pag-angat, hanggang doon na lang. Hindi na nagtuloy-tuloy sa pag-angat. So, ganun siya. Although, ito yung strongest round ni Kay, pero I think hindi pa rin siya enough para makuha yung round 3 So, ganun siya. So, all 3 rounds, bibigay ko kay Jabo. Props kay Kay, pero yun nga sabi ko nga sa review na to, hindi ito yung inaasahan kong Kay. Hindi ito yung in-expect ko, hindi ito yung napapanood kong Kay, hindi ito yun. So, hindi ko alam kung anong rason, but si Kay Trio lang yung makakasagot niyan. So, I think, kung ako yung tatanungin, siguro, ko lang, gut feel, feeling ko nagkulang sa preparation si Kay So, kaya ganoon. Kay Jabo naman, tain na. Grabe yung props doon. Sobrang props kay Jabo. So, ayun. 9-9-10, that's 28 points for Jabo. Then kay Kay naman, 7-7-8, that's 22. So, 28-22. All 3 rounds, I'll go with Jabo. So, Jabo. Battle League! Kaya pa kayo sa beses, bar sa pagpapel. Pero, boto ng Hurado, mag-a-advance sa tournament, 5-0! Mag-ingay para kay Jabo. Shout out sa Yo, Jabo, di ba? So, judges. Yung shoutout, Pulo, Epang-BL, Bara-Bara. Yun, shoutout to Pelas Limitless. Tatlo pa. Yo, Anthony, Bandila Clothing, Safe House, last ng battle, ang boto ko round 1 ay binigay ko kay K3U dahil mas maganda yung entrada niya doon. Mas lamang yung punchlines na ibigay ni K3U kaysa kay Jabo. Pero round 2 at round 3 ay mas nakuha na ni Jabo yung momentum at si K3U ay parang pababa yung performance niya. So yun, round 1, K3U, round 2, tsaka round 3, Jabo. Anthony. Yun, espero Tacoma. Round 1, feel ko pukpukan pa siya pero para sa akin lumamang pa din dun si K3U. Siguro hindi lang ganun kalaki pero kay K3U yun. Tapos yung round 2, tapos round 3 kasi parang pumapasok pa rin naman yung mga punchline ni K3U. Kaso parang natatabunan talaga siya. Ang lalakas ng mga second part ni Jabo. Parang pantambakan talaga yung mga last part na yun pa yung naiiwan sa judge, yun pa yung naiiwan sa tao. Tsaka feel ko talaga round 3 humina na rin yung enerhiya ni K3U, kaya round 2, round 3 Jabo. Yo, Pistolier, nandito ako para magpahalaga. Yo, round 1, binoto ko ng tabla yun. Parang nagpapainit pa lang sila pareho. Round 2 tsaka round 3, binigay ko kay Jabo. Malakas naman sana yung mga linya at yung mga punchline ni K3U, kaso feeling ko hindi niya na i-deliver ng tama.
See? Yun yung sinasabi ko, 'di ba? Hindi niya ma-deliver ng tama. Yun yung kulang, 'di ba? So, pares kami ni Pistol lang nakita doon. Hindi siya naglaland ng tama. May mga delivery siya na parang luma na pakinggan o medyo awkward na yung pagka-landing ng mga punchline niya. Kahit sabihin mong ang lakas ng linya kung paano siya binuo, pag diniliver siya ni K3, parang hindi siya bumabagsak ng Yes. Lalo yung mga mahabang dulo niya, siguro kailangan yung ayusin yun sa mga next battle niya. Ayun lang naman yung nakita kong reason kung bakit lumamang si Jabo. Kasi kung bibilangin naman natin yung mga suntok nila, halos same lang naman. Mas epektibo lang, mas naging epektibo lang si Jabo ng gabi na to. Yun lang. Yo, Meg, nag-judge na lang ako bilang buong performance kasi yung round 1 nila, nagsimula si K3 ng malakas, tapos pababa siya. Si Jabo parang ano pala siya nung round 1 parang average pa lang, wala pa siya sa peak, para siyang nabuelo. So as a whole ko siya na-judge, 1, 2, 3 pinagsama ko na, mas lumalanding lang talaga si Jabo, tsaka mas may narrative siya when it comes to sequence ng sinasabi niya, lalo na sa pag-designate kung saan po pwesto yung punchlines niya. Okay. At saka yung yung variety ng paggamit niya ng angle, ang dami niyang ginamit. Samantalang kay K3 kasi nandun tayo sa technical pero may mga overstretch na angle na ginagamit kagaya nung round 1. Doon kay sa Phil Maddy, nagamit pa siya nung round 3. Kaya medyo hindi siya surprising nung pagbagsak ng round 3, hindi na surprising yung ganong angle. And yung punchline na nagawa. And yun, consistent si Jabo, round 1 to 3. Tapos si K3 medyo minsan lang talaga siya sumapak. So yun, all 3 rounds or as a whole ang binoto ko ni Jabo. Yung pair niya, mabilisan lang. Round 1, maganda yung pasok ni Jabo pero ibibigay ko yung kay K3U kasi mas nakuha niya yung tao, mas nakuha niya yung humor. Kaso pagdating ng round 2 and 3, ibibigay ko yung kay Jabo kasi mas plakado siya, tas mas okay yung mga puntos. And mas marami akong naririnig kay K3U na mga yun nga, stretch na mga lines para pumasok sa tempo. Yun ang overall 1 K3U, 2 and 3 Jabo. Okay. Ayun po! Yun, Casper, binoto ko si Jabo din. Shoutout sa mga judge na kinuha ko para sa kanila. Gago. Yun, round 1, malinaw sa akin para kay K3 yun. Tapos round 2, siguro lamang lang ng konti si Jabo. Kasi medyo di na bumagsak yung mga punchline. Pero ang gaganda din ng punchline ni K3 yun. Tapos round 3, ang lakas sobrang ng round 3 ni Jabo. Nag-set siya ng standard. Tapos feeling ko pinilit naman mahabol ni K3 yun. Ayun, dumating pa sa punto na sunod-sunod din yung punchline ni K3 pero yun, sa sobrang lakas din nun siguro. Hindi na pantayan, siguro konti lang din pero ayun, para sa akin hindi umabot yung round 3 na yun. Kaya Jabo, Yun. Ako, hindi, meron ba tayong naging kapares? I think meron, no? Ilan lang. Pero ayun, natuwa naman ako sa mga opinion ng mga judges natin kasi at some point kung paano nila in-explain yung battle na yon, ayun din yung nakita ko, especially kay K3 at saka kay Jabo daw na powerful yung rounds 2 and 3, kay K3 naman na may kulang hindi na di-deliver ng maayos, mga ganun, diba? So doon pa lang wala man akong naging kapares sa breakdown or idea na kung paano ko siya napanood. Panalo pa rin ako doon sa may kapares ako na idea, diba? So that's it. Trev versus Supremo coming up next, but today pahinga na, pasok pa bukas. So kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.